Well, batay po doon sa 6 AM report ng Department of Social Welfare and Development, may na-monitor po tayo na mahigit 1.7 milyon na mga pamilya ang epektado po ng Bagyong Christine. At ito pong mga pamilya na ito ay ay matatagpuan po ano, sa iba't ibang panig ng ating bansa dahil kung makikita nga natin yung epekto o yung pinsala na idinulot ng Bagyong Christine ay halos buong bansa talaga, no? Yung talagang apektado. Kaya ito yung bilang na naitala ng mga ng mga naapektuhan nga ng bagyo. Sa kasalukuyan ho ba ay marami pang mga nananatili sa mga evacuation centers? Yes, actually, mahigit 74,000 na mga pamilya yung pong monitor natin, no? Na nasa mga evacuation center. That's equivalent to more than 280,000 na mga katao. And batay rin nga dito sa monitoring natin, mahigit 2,300 yung mga open evacuation centers. Opo. Yung mga ayuda, ASEC, ito ho ba ay araw-araw na ibinibigay o papaano ho ba yung proseso sa pagbibigay ng mga ayuda doon po sa mga naapektuhan po dito sa bagyo? Okay. Of course, gaya nga mga nabanggit na no, ng DSWD, bago pa man po tumama ang Bagyong Christine, meron na tayong mga food packs na nakapreposition sa iba't ibang panig ng ating bansa. Yan ay bilang paghahanda rin, that's one of the proactive actions no, of the Department of Social Welfare and Development, which is under the Buong Bansa Handa Project na in-strengthen natin nga yung supply chain management. And under the government-driven supply chain, nakapag-preposition nga tayo sa ating mga hubs, spokes, at mga last miles. Ngayon po, yung mga nakapreposition sa mga regional warehouses natin and then the last miles were immediately released to local government units na nag-submit ng request sa DSWD for resource augmentation. Admar and Jade, alam naman natin, no, the local government units are the first in action, o sila yung mga frontline in service delivery. And nung mga succeeding days of their disaster response operations ay nag-request sila sa DSWD ng augmentation support. And ito nga pong mga food packs na nakapreposition ang sa ating mga nirelease sa kanila. For other regions like Bicol, no, more than 150,000 yung nakapreposition na food packs sa region bago pa tumama si Christine. But yun nga, nakapag-release tayo ng augmentation support and then dumarating yung mga karagdagang pang mga food packs mula sa ating National Resource Operations Center at Visayas Disaster Response Center para madagdagan no, yung mga inire-release natin ng mga food packs sa mga local government units. Actually, based on our monitoring as of 6 AM this morning, mahigit 609,000 na mga family food packs na po yung nai-release ng DSWD sa mga local government units as augmentation support. Ngayon din po, meron ding mga more than 11,000 na mga non-food items na atin din pong na-release sa mga local government units. Ito yung mga hygiene kits, kitchen kits, mga family kits na i-distribute no, doon sa mga pamilya na nanunuluyan, sa mga ibang pamilya na nanunuluyan sa mga evacuation centers. Gayon din po, meron na rin po tayong naipamahagi na mahigit 1.5 million na financial assistance under the Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ito ay napunta po no, doon sa mga apektado, lalo na po yung mga pamilya na may mga miyembro na pumusay bunsod nga po ng epekto ng Bagyong Christine. So we've provided also burial assistance. In addition to, of course, yung mga psychosocial interventions that we have been doing, lalo na doon sa mga pamilya o individual na nakaranas nga po ng trauma o matinding pong matinding trauma bunsod ng epekto ng bagyo. Opo, huli na lang, ASEC, bago ko po ipasa kay partner Admar, sa mga lugar po na naapektuhan, alin ho ba dito yung mas pinakamatindi, no, na talagang matindi yung epekto nitong Bagyong Christine na inyo pong tinugunan?
Yeah, well, batay sa amin pong monitoring, ang focus din natin, isa sa mga focus natin actually, no, at talagang binubuhusan natin ang karagdagan pang mga food packs, may mga in transit pa, no, na mga food items ay dito sa Bicol region. Mahigit 559,000 po yung mga apektadong pamilya ang naitala natin diyan, and based on our monitoring as well, mahigit 26,000 pa na mga katao ang nasa mga evacuation centers. Gayon din po, no, ang ating pong field office ay nakapag-release na ng mahigit ng almost 200,000 na mga food packs sa rehiyon po na iyan as augmentation support to local government units. Asek, magandang umaga po, si Admar po. Mayroon pa pong isang panibagong bagyo. Nakikita niyo po ba? Tapos meron pa tayong mga ilang buwan bago matapos itong 2024. Nasasapat pa ba or meron na kayong request na dagdag na pondo mula sa national government para sa ayuda or tulong? In terms of resources sa kasalukuyan, ang total standby funds ng DSWD ay nasa mahigit 203 million pesos. At yung family food packs pa natin na nakapreposition sa iba't ibang panig ng ating bansa, nagkakahalaga ng mahigit 1.2 billion pesos ay nasa mahigit 1.6 million na mga family food packs strategically propositioned across the country. Dahil nga meron tayong hubs, spokes, and last miles. Yung mga last miles, ito yung mga warehouses ng mga local government units, no, na nagagamit nga po natin para makapag-stockpile. So, with that resources, sinasabi naman natin, no, na handa tayo para sa anuman pong mga weather events na maaari pong makaapekto sa ating bansa. But even with that, we have already requested replenishment of our quick response fund from the Department of Budget and Management. And Admar, we've been very grateful to the DBM dahil napapacilitate po agad yung mga request natin for QRF replenishment. So with that action, we are confident, no, that the TSWD will be able to continue with its disaster response operations and will be able to prepare for any weather disturbances na maaari pa pong dumating sa ating bansa. Meron po ba kayong mga infra or mga pasilidad, ma'am, na naapektuhan itong bagyong Christine? Well, batay doon sa ating monitoring, Admar, last week pa nung binabantayan na nga natin, and we've coordinated with our field offices, and fortunately wala naman pong mga warehouses ng DSWD yung pong naapektuhan ng bagyong Christine, and nasa maayos na condition po ang ating mga food and non-food items. And maliban po dito, ma'am, kamusta naman po yung sa Visayas at Mindanao po? Halimbawa, doon sa Mindanao, doon sa Barm area, kahit na malayo sila doon mismo sa bagyong Christine, pero ramdam nila at nagkaroon din po ng mga pagbaha, ma'am. Tama ka dyan, Admar. In fact, yung ating field office, Region 12, ay nag-a-assist din po, no, doon sa mga areas ng BARM na may mga naitala nga po ng mga apektado ng pag-uulan. And we are also extending support to these areas dahil nga po, alam mo naman, Admar, syempre, may mga request din for augmentation support tayong natatanggapin. Siyempre, tayo po ay agaran ding nakikipag-coordinate sa MSSD and gayon din sa provincial government para makatulong tayo at makapagpadala rin ng mga family food packs na pangdagdag din doon sa kanila pong mga naibabahagi na o na-distribute doon sa mga naapektuhan. Ma'am, yung DSWD, alam natin meron kayong pasilidad for packing lang. Pero saan ito located, ma'am? And may plano pa ba na dagdagan para at least mabilis yung pag-preposition po ng mga tulong? Tama ka dyan, Admar. Meron tayong 2 hubs. Ito yung mga
facilities ng DSWD na kung saan nakakapag-produce tayo ng mga food and non-food items. Ito ay matatagpuan sa Pasay Road, and gayon din po meron tayo sa Cebu, yung Visayas Disaster Response Center. Yung naman po nasa Metro Manila ay yung National Resource Operation Center. Yes, actually meron tayong ongoing na pagpaplano para naman sa pagtatayo ng Mindanao Disaster Response Center dito naman po sa Caraga region. So we have already completed yung blueprint noong nga pong at yung disenyo noong pong proposed MDRC, and we have already initiated coordination with the relevant government agencies para nga po maumpisahan na yung pagpapatayo ng ating pong Mindanao Disaster Response Center. Ayan. ASEC, siguro huling mensahe po ninyo, paalala sa ating mga kababayang nanonood po sa mga oras na ito. Yes, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinahagi sa DSWD. Nais mo dating banggitin na ang department ay nakahanda po na umalalay at tumugon sa mga pangangailangan po ng mga local government units in terms of food and non-food items para nga po makatulong tayo na tugunan yung pangangailangan po ng mga pamilya at individual na naapektuhan ng bagyong Christine. Makakaasa po kayo that DSWD will continue to perform its mandate as head of the food and non-food item provision ng response cluster ng NDRIMC, at gayon din bilang nangunguna sa camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons. So patuloy po tayong makipag-coordinate po sana din sa ating mga local officials para po sa maayos na distribution ng tulong na nanggagaling po sa national government. DSWD will continue to provide maagap at mapagkalingang serbisyo po sa bawat isa po sa ating mga kababayan. With that, maraming salamat po at magandang hapon. Ayan po, maraming salamat ASEC sa inyo po oras at sa pagbibigay ng impormasyon. Mabuhay po kayo. Ingat po. Si mga kababayan, si ASEC Irene Dumlao ng Disaster Response Management Group at spokesperson po ng DSWD.